Isipin mong nakaupo sa pinakamataas na trono, hindi maaabot. Ang undisputed at pinakamalakas na hari sa mundo. Pero ang koronang iyon, mabigat, hinulma sa dugo at walang katapusang pagpatay. Si King Gray ay may lahat. Kapangyarihan, estado, ganap na kontrol. Pero sa likod ng malamig na mga matang iyon ay isang lalaking pasan ang bigat ng hindi mabilang na buhay na kanyang pinatay. Nabuhay siya sa tuloy-tuloy na labanan, isang walang katapusang cycle ng karahasan hanggang sa wala nang natira kundi pagsisisi. Akala niya doon na nagwakas ang kanyang kwento sa madyugo at madilim na realidad na iyon. Pero ang kapalaran ay may baliw na plot twist na naghihintay para sa kanya. Bang! Bagong mundo, bagong katawan, bagong mga patakaran. Muling isinilang bilang Arthur Yuan, hindi niya sasayangin ang pangalawang pagkakataong ito. Wala na ang nag-iisang hari. Ngayon kasama na niya ang isang matinding adventurer na si Jasmine at ang sobrang cute pero lihim na overpowered niyang pet na si Sylvie. Iba na ang vibe ngayon. Hindi na siya lumalaban para mamuno. Lumalaban siya para mamuhay ng tama. Oras na. Inilatag ni Jasmine ang misyon. Isang malayong nayon malapit sa Beast Glades ang biglang tuluyang dumilim. Sobrang tahimik. Rule number 1 nanogram quest na ito. Mabuhay. Hindi sila binabayaran para magpaka-hero at ubusin ang bawat beast na makikita. Kaya ang pag-iwas sa hindi kailangang laban ang tamang galaw. Lubos na sumang-ayon si Arthur. Work smarter, not harder. Habang si Sylvie ay umalis para mag-solo training, nag-lock-in sina Arthur at Jasmine. Gamit ang wind magic na parang absolute throws, mabilis silang dumaan sa kagubatan, papalapit sa target. Pero ang matutuklasan nila, hindi ito karaniwang monster attack. Narating nila ang nayon, pero mali ang vibe. Patay ang katahimikan. Walang katawan, walang dugo, walang palatandaan ng laban, hanggang sa makita nila iyon. Malalaking matutulis na asol na kristal na nakausli mula sa lupa. Ang masaklap, nakakulong sa loob ang mga taga-nayon, nagyayelo na parang tig-3 piso. Biglang lumabas ang isang maliit na batang babae, lubos na traumatized. Lumabas lang siya para mamitas ng herbs at pagbalik niya, naging nagyayelong libingan ang buong barangay niya. Sinusubukang buuin ni Arthur at Jasmine ang puzzle, pero ang gumawa ng bangungot na ito ay pinapanood na sila. Bigla, isang napakalaking grotesque na spider beast ang bumagsak mula sa canopy. Hindi lang ito malaki, heavily armored pa at nagra-radiate ng panganib. Si Jasmine, tumatakbo sa pure instinct, hinugot ang mga blade niya para hiwain ito, pero agad siyang pinahinto ni Arthur. Sinuri niya ang stats ng beast sa loob ng 1 millisecond at napagtantong hindi ito laban na basta nilang malalagpasan. Alam ng isang hari kung kailan lalaban at kung kailan uurong. Kinuha nila ang bata at umatras, nagsagawa ng malinis na tactical retreat. Minsan ang pagtakbo ang pinaka-up na galaw na magagawa mo. Samantala, sa kailaliman ng anino, gumagalaw ang tunay na mga mastermind. Isang kaina-hinalang grupo ng mga nakaklok na figure ang sinusuri ang mapa, hindi man lang natitinag sa alliance ng mga tao, elf, at dwarf. Sa katunayan, tinitingnan nila ang Beast Glades na parang all-you-can-eat buffet. Bakit? Dahil ang mga talentadong mga bata sa kontinente, kasama ang ating bida na si Arthur, ay nagtitipon doon para mag-level up. Hindi lang monsters ang pakay ng mga kontrabidang ito, plano nila ito para sa hinaharap, at plano nilang pigilan ang mga prodigy bago sila lumakas. Mukhang magiging mas komplikado pa ang pangalawang buhay ni Arthur. Sinusuri ni Arthur at Jasmine ang boss na Arachne. Napakwento si Jasmine ng nakaraan. Ang gagamba na ito daw ay top-tier nightmare. Isang beses lang niya itong natalo, at kinailangan pa buong elite squad niya, kasama ang mga magulang ni Arthur. Nakaligtas lang sila dahil ang nanay ni Arthur ay isang emitter, isang rare na healer na kayang burahin ang curse ng gagamba. Ngayon, wala silang healer. Halos walang epekto ang magic, at tinataboy ng armor nito ang mga espada na parang toothpick. Lubos silang dahado. Sinubok ni Jasmine ang adventurer instincts ni Arthur. Paano? Hindi niya hinayaang manig ang ego niya. Simple at matalinong sagot. Umatras. Tawagan ang guild at dalhin ang cavalry para iligtas ang nayon. Solid na galaw, pero bago pa sila makaalis, nakita sila ng Arachne. Nag-charge ito ng deadly curse beam. Sa isang split second, itinulak ni Jasmine si Arthur palayo, sinalo ang blast point blank. Nakulong siya sa matutulis na asul na kristal, isinakripisyo ang sarili. Ang huling salita niya, manatili kang buhay. Naiwan si Arthur na nakaupo roon, pinoproseso ang nangyari. May pumutok sa loob ni Arthur. Ang makita si Jasmine na nagyelo ay nag-trigger ng rush ng traumatic memories. Mga laban sa nakaraan, mga dragon,
Ang pakiramdam ng lubos na kawalan ng kakayahang protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Ang planong tactical retreat, walang kwenta. Nagising ang hari na dating nakaupo sa trono na nabahira ng dugo. Hinugot niya ang kambal niyang blade, nakatutok ang mga mata sa beast. Personal na ito ngayon. Galit na si Arthur. Sumabog sa aksyon si Arthur. Umiiwas siya sa venom blasts gamit ang wind magic para palakasin ang agility niya na parang absolute speed demon. Sa nakaraan niyang buhay, si King Gray ang pinakamalakas at undisputed. Isang swing lang ng espada niya, game over na. Pero tumama ang realidad. Sumugod siya gamit ang brutal dual strike sa likod ng Arachne pero wala. Tumalbog lang ang mga blade sa makunat nitong exoskeleton. Ang kasalukuyan niyang katawan ng bata ay wala pang sapat na raw physical stats para basagin ang armor na iyon. Hindi sapat ang espada lang. Oras na para sa plan B. Kung hindi uubra ang physical damage, painitan natin. Pinadaloy ni Arthur ang mana niya, sinindihan ang blade ng napakalakas na roaring fire aura. Nagpakawala siya ng baliw na fire vortex diretso sa beast. Napakalaking explosion ang nangyari. Lumapag siya, umaasang naluto ang giant bug, pero nang mawala ang usok, chill lang ang Arachne, halos walang gasgas. Hindi nagbibiro si Jasmine tungkol sa insane magic resistance. Umatras si Arthur, sinusuri ang laban. Kung matigas ang panlabas na armor at tumatalbog ang magic sa shell, iisa lang ang logical na weak point, ang loob. Pinagdugtong niya ang mga spell, naglabas ng malalaking earth spikes para mawalan ng balanse ang beast. Pagkatapos, inihanda niya ang ultimate wild card, lightning magic. Hindi lang niya ito pinakawalan, lumapit siya at idinirekta ang high voltage energy sa loob ng katawan ng Arachne. Nakatikim ka na ba ng magic mula sa loob? Tanong niya bago pasabugan ng lightning mula sa loob palabas, sumisigaw, ibalik mo si Jasmine. Tuluyang naprito ang beast mula sa loob, naglabas ng huling sigaw bago bumagsak bilang umuusok na tumpok. Ganyan lumaban ang isang hari. Nabiyak ang kristal at tuluyang nakalaya si Jasmine. Tiningnan ni Arthur ang napakalaking bumagsak na beast. Tinawag niya itong sore loser, pero binigyan din niya ito ng kaunting credit. Ang pagtulak sa kanya sa absolute limit ay nakatulong para ma-unlock ang sword skills ng nakaraan niyang buhay. Para masigurong talagang talo na ang bug, nagbigay siya ng isang final flawless strike. Pagkatapos ay tuluyang nanghina at bumagsak. Sumisigaw ang katawan ni Arthur sa pagod. Napagtanto niyang ang pagsasama ng King Tier swordplay ng nakaraan niya at magic ng mundong ito ay masyadong mabigat para sa kasalukuyan niyang kid stats. Malayo pa siya sa up level na gusto niya. Alam niyang kailangang ipagpatuloy ang grind. Biglang dumating si Sylvie, bumagsak sa kanya habang sinisigaw ang pangalan niya. Nag-aalala siya dahil mukhang sobrang pagod si Arthur, pero sinabi lang niyang ayos na ang lahat. Pagkatapos ay itinuro niya ang susunod niyang snack. Dumating si Jasmine at sinubukang magpakakol ni Arthur, pero agad siyang pinagalitan nito. Hindi siya galit dahil nanalo siya. Galit siya dahil hindi niya sinunod ang utos na umatras. Hinayaan niyang manig ang emosyon at sumugod sa reckless, imposible na misyon. Tinanggap ni Arthur ang pagkakamali, humingi ng paumanhin at inamin na nadala siya ng emosyon. Kahit galit siya, inamin ni Jasmine na ang pagpatamba ng boss ng mag-isa ay isang insane flex. Pero para kay Arthur, hindi iyon ang ultimate goal. Nang tanungin ni Jasmine kung anong klaseng kapangyarihan ang gusto niya, tumama ng malalim ang sagot niya. Ang kapangyarihang mag-protect. Bumalik sa isip niya ang kahinaan sa nakaraan at pagkawala ng mga taong mahal niya. Nakapagdesisyon na siya. Mabubuhay siya sa pangalawang buhay na ito nang walang pagsisisi. Sinabi ni Jasmine na huwag na siyang gagawa ng ganoong kabaliwan muli, dahil masisira ang pamilya niya kung may mangyari sa kanya. Pero tiningnan siya ni Arthur sa mata at sinabing hindi niya iyon magagawa, dahil mahalaga rin siya sa kanya. Biglang nagpanik. Namula si Jasmine at kinurot ang pisngi niya para itago ang hiya. Nagpasalamat siya kay Arthur sa pagligtas nito sa kanya kanina. Naalala nila ang mana core ng Arachne para sa quest reward. Pagtingin nila, casual na kinakain ni Sylvie ang ultra-rare core na parang merienda. Sa huli, nawala ang curse ng Nayon, nagkita muli ang mga pamilya, at nagpaalam ang squad para sa susunod na adventure. Pagbalik sa guild, ibinalita nina Arthur at Jasmine ang tungkol sa Arachne. Natural, walang naniwala na isang bata ang tumalo sa boss. Pumasok si Lucas Wykes, ang arrogant noble elf, tinawag si Arthur na sinungaling. Hindi nakipagtalo si Arthur, basta inilapag niya ang petrified demon eye ng Arachne sa mesa. Bang! Natahimik ang buong silid. Hindi matatawarang ebidensya. Sinubukang mag-save face ni Lucas bago umalis. Classic hater move. Opisyal nang cleared ang quest, sinabi ni Jasmine na oras na para umuwi.
Pagdating ni Arthur sa bahay, may wholesome na reunion. Masaya ang kapatid niyang babae, proud ang ama niya, at masayang makita siyang ligtas ng nanay niyang si Alice. Pero nang mabanggit ang laban sa Arachne, nagalit si Alice agad. Pinagalitan niya sina Arthur at Jasmine, sinisermonan sila sa takot na muntik nang mamatay ang anak niya. Lumuhad si Arthur at inako ang buong sisi. Galit si Alice pero iyon ay dahil mahal niya si Arthur. Matapos iyon, nag-sparring sina Arthur at Jasmine. Habang naglalaban, napagtanto ni Arthur ang isang bagay. Sa nakaraan, siya ang makapangyarihang King Grey, pero walang saysay ang kapangyarihang iyon. Ngayon, gusto niya ng lakas para protektahan ang mahal niya sa buhay. Nagpasalamat siya kay Jasmine, pero may alaala siyang naalala. Ang maliit na elf princess na parang hangin. Si Tessia. Samantala kay Tessia, ang silver-haired elf princess at ang mga guard niya ay tumatakbo para sa buhay nila habang hinahabol ng napakalaking boulder na parang physical Asia. Sumisigaw siya sa takot na hindi ito parte ng plano. Salamat sa panunood. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.